Puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainio at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website Monday to Friday 1 p.m. DWIZ Network News. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag nga bigat, kanya yung amin na po. Araw ng Martes, ngayon ay July 29 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katodo balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ang aking partner si Kaaron Susan Yadaw at sa technical kasama natin Kaaron Eli Garcia. Sa ulo ng mga balita sa balitang nasyonal, 20 pesos kada kilo na bigas ilulunsad na nationwide. Todo balita. Sa kanyang State of the Nation address, Pangulong Marcos nagbanta sa congressional insertions. Todo balita. Sa kanyang SONA, inanunsyo rin ni Marcos zero billing sa DOH hospitals. Todo balita. Sa balitang lokal sa probinsya ng Pangasinan, Governor Gico pinangunahan ang relief operation at medical mission sa Western Pangasinan. Todo balita. 1 milyong pisong donasyon mula sa Kiambao Jose family handog sa mga nasalantang magsasaka sa Bayambang. Todo balita. Sa balitang pampalakasan sa PBA,
Victolero Sibac, Tenorio ipinalit sa kanilang team. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga magnanakaw sa flood control projects, mahiya naman kayo. Ito ang matigas na banat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal at kawani ng gobyerno na nagnakaw ng pondo ng flood control projects sa kanyang ika-4 na State of the Nation address kahapon sa Batasan Complex. Ayon sa Pangulo, sa kanyang pag-iinspeksyon sa mga naging epekto ng habagat, mga bagyong Krising, Dante at Emong, ay kitang-kita niya na maraming proyekto para sa flood control at ay palpak at gumuho habang ang iba naman ay guni-guni lang. Huwag na po tayong magkunwari, alam naman ng buong madla na nagkakarakit sa mga proyekto tulad ng mga kickback, initiative, errata, SOP, and for the boys pahayag ng Pangulo. Iginit naman ni Marcos na hindi na ito mauulit pa dahil agad na magsusumite sa kanya ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng listahan ng mga flood control projects kada region na sinimulan na o nakumpleto na sa nakalipas na 3 taon. Ipinangako rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation address na palalawakin ang 20 pesos rice program sa buong bansa. Ayon kay Marcos, naglaan ang gobyerno ng 113 billion pesos para palawakin ang programa kaya malapit nang mabili ang bigas sa halagang 20 pesos kada kilo sa mga kadiwa store sa buong bansa. Sinabi rin ni Marcos na ang 20 pesos kada kilo ng bigas na programa ay inilunsad sa mga lalawigan tulad ng Pangasinan, Cavite, Occidental Mindoro, Cebu, Bacolod, Guimaras, Siquijor at Davao del Sur. Dahil anya sa inilaang pondo ay mapapalakas ang programa ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng daang-daang kadiwa stores at centers sa iba pang lokal na pamahalaan. Kasalukuyang nagbebenta ang gobyerno ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa ilang marginalized sectors, kabilang ang mga persons with disabilities, solo parents, 4Ps, beneficiaries at senior citizens. Ang 20 pesos kada kilo ng bigas ay isa sa ipinangako ni Marcos sa kanyang pinakaunang SONA. Nagbanta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibabalik ang anumang panukala sa ilalim ng General Appropriations Bill na hindi naka-align sa National Expenditure Program para sa 2026 National Budget. Sa ika-4 na State of the Nation address ng Pangulo sa Batasan Complex kahapon, sinabi niya na para sa 2026 National Budget ay ibabalik niya ang anumang congressional insertions na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno. Banta pa ni Marcos, gagawin niya ito kahit mauwi pa sa re-enacted budget. Banta pa ng Pangulo, hindi niya aprobahan ang kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno. Inanunsyo rin ng Pangulo kahapon sa kanyang SONA na wala nang babayaran sa mga ospital ng Department of Health o DOH. Wala nang babayaran ang mga pasyente. Sa nasabing SONA, sinabi nito na zero balance billing na sa mga ospital ng DOH dahil sasagutin na ng gobyerno ang lahat ng gastusin ng mga Pilipino rito. Uulitin ko, wala nang kailang bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo, giit ng Pangulo. Nakikipagtulungan na anya siya sa DOJ para sa budget at pagpapaganda ng healthcare system ng bansa. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal.
Balita mula sa Kapitolyo, bilang tugon sa pinsalang dulot ng baha at tuloy-tuloy na pag-ulan, personal na bumisita si Governor Ramon Gecco III sa mga bayan ng Alaminos o sa lungsod ng Alaminos sa bayan ng Bani, Agno, Bulinaw, Anda at Dasol para pangunahan ang pamamahagi ng daang-daang food packs, hygiene kits, sako-sakong bigas at canned goods. Mahigit 2,600 na pamilya ang nakatanggap ng tulong galing sa pamahalaang palalawigan. Isinabay din ang libreng medical mission katuwang ang mga ospital ng lalawigan upang tugunan ang pangkalusugang pangangailangan ng mga residente. Bahagi ito ng malawakang rehabilitasyon na isinusulong ni Governor Gecco sa buong probinsya. Patuloy din ang koordinasyon sa mga bayan para sa agarang tulong ng pamahalaang panlalawigan. Dumalo sa relief distribution sina First District Board members Apple Bacay at Nong Fondalera, PDRRMO Head Colonel Rodin Luchinvar Oro, Pangasinan PPO Officer in Charge Colonel Arbel Merculio. Kasama rin sa nasabing medical mission at relief operation ay sina Acting Provincial Health Officer Dr. Vivian Villar Espino, Provincial Hospital Administrator Dr. Tracy Lu Bitoy, Provincial Treasurer Christy Obando, DCH, Chief of Hospital Dr. Ginaline Maalis at mga lokal na pamahalaan mula sa nasabing mga bayan at lungsod. Sa bayan naman ng Bayambang, ang pamilya Kiambao Jose ay nagbigay ng 1 milyong piso o 1 million pesos sa pamamagitan ng Niña Cares Foundation bilang tulong sa mga magsasakang nasalanta ng kalamidad sa bayan ng Bayambang. Ang nasabing donasyon ay inaasahang magbibigay ng malaking ginhawa sa mga kanilang mga kababayang magsasaka na lubhang naapektuhan ng mga nagdaang pagbaha. Nakatakdang manguna ang Municipal Agriculture Office sa pagsusuri at pagtukoy kung sino-sino ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng ayuda upang matiyak na ito ay makarating sa mga tunay na nangangailangan. Sa gitna ng mga hamon, patuloy naman ang pagdaloy ng malasakit at bayanihan sa Bayambang, isang patunay na sa pagtutulungan anumang pagsubok ay kayang-kayang lagpasan. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Isang 8-time PBA champion point guard, 4-time finals MVP, 1-time best player of the conference winner, at 2010 most improved player. Kasama na dyan ang 2024 comeback player of the year. Ito ang mga credentials na dadalhin ni Luis Alfred Tenorio bilang bagong head coach ng Magnolia. Kinumpirma kahapon ng Hotshots ang paghirang sa 41 years old na playing assistant coach ng Barangay Ginebra bilang kapalit ni Chito Victolero. Samantala sa tennis naman, hindi pinalad si Filipina tennis ace Alex Ayala na umusad sa susunod na round ng National Bank Open na ginaganap sa Iga Stadium sa Montreal, Canada. Nagtamo ang 20 years old na netter ng masaklap na kabiguan sa kamay ni dating Wimbledon champion Marketa Vondrosova ng Czech Republic sa opening round kahapon. Mainit ang simula ni Ayala na nagpasabog ng solidong laro sa first round set kung saan 2 beses nitong na-break ang kanyang kalaban. Yan ang buod ng ating mga balita sa Todo Balita, ang inyong tagapagbalita. Ako po si Liway Manantan, Iparagire. Ang oras po natin alas 5:19 ng umaga. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan,
Baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano bang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. What's up, Pilipinas? What's up, Pilipino? Sana diretso ang araw mo na payapa, tahimik at maunlad. Tara, sali ka na sa programang may usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran sa Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Pilipinas. Kasali ang lahat sa kwentuhang pambayan. Live na live sa DWIZ Manila. Live din sa Aliw 23 Free TV. At pwedeng i-follow sa lahat ng DWIZ Facebook, YouTube. At pwede ring mapanood sa DWIZ News app. Kasama si retired Brigadier General Jerry Zamudio at ang batikang broadcaster na sina Andy Vital at Emil Carion. Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Pilipinas. Tuwing Tuesday to Friday, 7 p.m. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. Oras na po mga kaibigan, alas 5:24 na po ng umaga sa pangalawang bahagi ng Todo Balita. Kasama niyo pa rin Liway Manantani Paragire. At Susan Valdezia daw. Magandang umaga po sa inyo lahat. At day 8 na ngayon, medyo bumaba na ng konti yung ano. Bumaba na ng konti. Konti lang ha. Kumpara kahapon. Very konti. Yung baha dito po sa pinakabungad nga ng ano, dito kasi mag-start yung baha dito sa bungad ng may Star Plaza. Ayan, sa A.B. Fernandez Avenue, pagbaba ng Quintos Bridge. Sa tapat ni Tayas. At pwede na rin, papayag na rin yung tricycle na ipasok ka. Pero dapat, pag pumayag siya, handa rin kayo na pumayag sa singil niya. Oo, mag-usap muna kayo. Oo, hindi kami nag-usap. Sabi kasi, barya lang. Okay, barya eh. Pero ako naman, 50 pesos naman, barya lang naman. Yung sinakyan ko mula sa Del Pilar Street, dun sa may PNR Road, hanggang diretso sana siya, kaya lang pwede naman na hesitant, hindi ko na lang pinilit. Kaya mula dun sa bungad, lakad ulit. At marami na pong mga kababayan po nating vendors ang
andyan na. Nagtitinda na dyan sa approach ng pababa, lampas ng Star Plaza. So maaga rin po silang nakapaglatag po dyan. Pero Mas maraming paninda ngayon. Pero gusto nilang pumunta pa rin sa downtown ay nakakapasok na po doon ang mga tricycle, mga garong. Kumpara kahapon, mas mababa yung tubig ngayon. Plus, may parang balik na yung rota ng mga sa PUVs kahapon. Kaya nakita natin sa mga Facebook posts ay nagkaroon ng buhol-buhol na trapiko Arellano, dito sa A.B. Fernandez Avenue, dito sa may traffic area sa Dagupan, dyan sa may junction ng Perez at saka Mayombo. So, kanina tinitignan ako kung meron ng dumadaan sa Mayombo, wala pa. So, most likely, yung Santa Barbara at saka Calasiao, dito pa rin sila dumadaan sa Tambak. Ayan, Madam Rose, kaya sabay, tutuputan to, wala ni Danom, ditaan, Udbaloy. Meron pa. Dadakil ni. Kasi nung dyan bali, dadakil ni. Pero yung start nga, yung approach nga dito sa dito nga sa may bandang Star Plaza, medyo umusog na siya ng konti. Dati kasi malapit-lapit na siya sa may tulay umuusog na siya, paunti-unti. Hopefully, bukas, kasi binibila ko, day 8 ngayon mabagal yung subside ng tubig. So, pag dito sa main downtown area from baba ng Star Plaza, sa Dagupan po ito A.B. Fernandez Avenue, diretso hanggang downtown Burgos Street, tubig pa po yan. Dito sa may Rizal Street, tubig pa rin po yan. Sa may Rizal, okay na po, elevated po yung area na yon. Sa likod ng Malimgas Market, tubig pa rin po yan. So, wala pa rin pasok mga kaibigan. Meron po yung ilang mga local government units na nagdeklara na ng suspension ng klase sa araw na to. Kasama na dyan ang Alaminos, Agno, Anda, Bani, Bulinaw, Burgos, Mabini, and Sual, all levels. Base ito sa post po ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa 2nd District, wala pong pasok may declaration na. Ang lokal na pamahalaan, walang pasok, all levels, Aguilar, Basista, Binmalay, Lingayen, mga Tarem, Urbistondo. As of 7 p.m. to kagabi na announcement. Sa 3rd District, all levels na ideklara na walang pasok sa Calasiao, Malasiki, Mapandan, San Carlos City, Santa Barbara. Sa 4th District, lahat, buong 4th District, Dagupan City, Manawag, Mangaldan, San Fabian, San Jacinto, all levels, walang klase. Sa District 5, walang announcement, ibig sabihin may pasok. Sa District 6, ganun din. Walang announcement ang mga LGUs kaya may pasok ng mga bata doon. Kahapon pa buong 6 districts sila para yung less affected. Pero sa syudad po na Alaminos, walang pasok mula ngayong araw na to hanggang August 1. So diretso na po ito. Itong buong linggong ito, walang pasok. At, kasi wala silang kuryente. Yes. At maraming napinsala po ng malakas na hangin na dala po ni Bagyong Emong. Dito naman sa At nananawagan po ang siyudad ng San Carlos, Alaminos. Siyudad ng Alaminos para sa mga volunteers, para may makasama po sila, para mabilis na maripak yung ibibigay po nilang pang relief goods sa mahigit 30,000 na residente na affected ng Bagyong Emong. Ayan na, take note, hindi po sila walang pinipili. At imagine ko kung 30,000 doon sa siyudad ng Alaminos, gaano karami dito sa buong distrito. Dito First district. sa Dagupan City kasi city by city. Kasi nga nauna nga nagdeklara ng state of calamity ang siyudad ng Dagupan. So marami po naghihintay ng ayuda na manggagaling sa siyudad mismo. Yan. Kasi Iba yung lang ayuda yung na binibigay nila ay nanggagaling sa DSWD. So kung ang natanggap nyo pong ayuda, relief packs ay nakabox DSWD. Galing po yan sa DSWD. Yes. At maluwakan po yung kanilang pagbibigay. At so hintayin po natin, hintay lang tayo, baka meron pang kasunod at yun yung manggagaling sa city LGU, government. City government ng Dagupan dahil nag-declare na nga ng under state of calamity. So yung hindi po nakatanggap ng DSWD dahil posible na
limitado lang ito at talagang pinili lang po yung mabibigyan, yung siguro mga most affected, yung kanila nabigyan, posible naman na makatanggap tayo dito sa manggagaling po sa siyudad ng Dagupan, o LGU Dagupan, katulad po ng ginagawa ngayon ng LGU Alaminos, mahigit 30,000 at para mabilis na magawa yon, makapag-repack, yan, nanawagan po sila ng volunteers at nakita naman natin yung turnout. Ang daming pumunta, ang daming gustong tumulong kapag nga nagsimula na sila. Pero ngayon yung start ng repacking talaga. Kasi siguro nagdadatingan yung mga boxes ng sa mga LGUs, like for example, sa Dagupan at iba pang lugar, pwede naman sigurong nanawagan din. Kung hindi man sa taong bayan, manawagan sa mga job orders, mga na-renew ang kanilang mga kontrata, baka pwede po silang tumulong na mag-repack, kung magre-repack na ang LGU dyan sa inyong bayan o kaya lungsod. Dahil di ba pag nag-declare na walang pasok ang mga opisina, syempre ang papasok lang ay yung mga nasa under ng CDRRMO. Yung mga opisina na dyan. Yung iba naman, although nakikita natin although waste management is under the CDRRMO, nakikita po natin meron pong ilang na mga street sweepers na nagjo-duty, tumutulong. Pero pagdating sa ganyan, pag repacking na ng LGU, pwede naman tumulong ng walang aasahang kapalit. Ayan, walang tulong natin sa ating kapwa, sa mga kababayan natin. At saka yun yung bayanihan talaga. Meron yung nababasa ko yung mga nila, yung mga comments nila. Taga Labrador ako gusto kong tumulong sana, parang yun man lang yung may bahagi ko, may share niya na tulong. Kaso malinaw po yung malinaw po yung panawagan doon, magbabalot ng mga relief packs para sa mga taga-Alaminos. Ayan. Kasi kahit tumulong ka doon, hindi po kasali yung sa ibang bayan. Pero kung intention talaga yung talagang tumulong lang. Dahil dun sa hindi siya affected o hindi masyadong affected. Pero hindi yung mga apektado talaga pero gusto nilang tumulong sa anumang pagbibigay ng tulong sa mga kababayan natin, sa mga members ng non-government organizations, members ng sa DepEd, kung yun, yung mga volunteers talaga na honest to goodness na volunteerism. Yun yung siguro nakita kong dahilan kung bakit marami namang mga workers, job orders, kaya lang kailangan pa rin nilang magpatuloy ng kanilang mga trabaho. So, yun yung sanay kasi ang siyudad ng Alaminos diyan sa yung volunteerism na yan, katulad nung itinayo yung pinakamataas na statue nga ni St. Joseph. Talagang mga volunteers din yung mga yung tumulong para maagad na matapos yon. Pero ito yung isang nakakatuwa din na nag-trending na post, itong merong claim stab ang Calasiao. Ayan. Pero ang ganda, meron silang claim stab kasi kung minsan nagrereklamo yung mga bakit kasi may stab pa. Pero itong kanya maganda yung nakalagay doon sa kanyang claim stab. Para sa mas mabilis at maayos na relief operations, claim stab mula sa buwis ng mamamayan ng Calasiao. Ayan. So nakalagay dito, emphasis sa buwis ng mamamayan. The now trending in FB is a photo nga ng Calasiao claim stab being given to flood victims para nga sa pagtanggap ng kanilang respective relief goods. But unlike the claim stabs of other LGUs, ito nga yung stab na to, nakalagay nga dito, mula sa buwis ng mamamayan ng Calasiao and para sa mas mabilis at maayos na relief operations. Kapag tatanungin ka kung anong significance nito, Calasiao LGU employee na malapit sa mayor, ang sabi nga niya, itong dalawang phrases na to, kapag ginamit nito, pinaparating nito yung mensahe at saka reminder sa lahat na local chief executives that relief goods are by the people, for the people, to be released with no delay. Ayan, as such, yung presence ng elected officials, hindi ito kailangan, not necessary, for the purpose of swift and simultaneous distribution of relief goods. Yun lang yung purpose nun. Yan. Kaya pag may mga relief goods, kahit na hindi na dumating yung mga opisyalis na, kung sino-sino yung mga opisyalis na hinihintay, para hintayin pa para bago i-release yung mga relief goods, ay pwede ba, yan nga yung mga relief goods na yan, hindi naman galing sa bulsa nila. Pwede kung galing sa bulsa nila at trip nilang hintayin para may pahatid na, galing sa, sariling bulsa natin ito, hindi ito galing sa kaban ng bayan, ayan, para at least may pahatid naman niya yung, gusto niyang ipahatid na mensahe. Pero kung galing naman sa buwis ng
kaban ng bayan, ay wag na kayo umepal kasi alam naman na nila kung saan galing. Oo. Yung na siyempre sila yung leader, alam nila galing din sila yung nag-initiate na ayan, ibigay na yan. Pero hindi na kailangan pang hintayin sila para lang bago i-release yung mga yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nakababad sa baha. Oo, kasi parang galing po sila sa babad na nga yung bahay nila sa tubig. Tapos magbibigay ng oras kung kailan sila dapat andun sa area kung saan gaganapin ang distribution. Dumating sila sa oras pero nag-antay pa ng 2-3 oras. Tapos nung dumating na yung truck, ay nilipat yung venue. Maawa po kayo sa mga tao. Maawa po kayo sa mga tao. Ito naman announcement mula sa bayan ng Basista, mula kay Mayor Jolly Risuelia. Sabi niya dito, arrival of food assistance para sa ating mga kababayan. Sabi niya dito, patuloy po ang pagdating ng food assistance ng LGU Basista na ating ipapamahagi sa bawat pamilya sa ating mahal na bayan ng Basista. Ito ay sa pamamagitan ng Sangguniang Bayan members sa pamumuno ni Vice Mayor Jake Perez at sa pagpasa ng resolusyon na nagdeklara na ang ating bayan ay nasa state of calamity dahil sa patuloy na pagbuhos ng yung pagbuhos ni Bagyong Dante, Emong at sa hanging habagat na ating nararanasan ngayon. Ang sabi po kahapon, bukas po ay ngayong araw, ipamamahagi na po ng mga opisyalis ng inyong barangay, opisyalis ng inyong barangay, so ito turn over doon, upang mapabilis ang inyong pagtanggap nito. Ulitin ko, ang LGU Basista, ito yung anunsyo ni Mayor Jolly Risuelia. Ngayong araw, ipapamahagi po ito ng ating masisipag na opisyalis ng inyong barangay. So barangay level na, 13 barangays yan upang mapabilis ang inyong pagtanggap nito. Note, lahat po ng pamilya sa isang bahay ay makakatanggap ng food assistance. Halimbawa, sa isang bahay may tatlo ang pamilya, 3 rin po ang inyong matatanggap na food assistance. Ang galing. Kung hindi po makatanggap, ay huwag po mag-alala. Ipagbigay alam po lamang ito sa inyong barangay officials at agad po namin itong ibibigay. 5 kilong bigas at 6 na pirasong noodles ang kada isang pamilya. So, very clear po yan ang LGU, ang lokal na pamahalaan, ibinigay ang responsibilidad sa pag-distribute sa kada barangay, sa mga barangay officials. So dahil ganito ang sistema, pwede nang simultaneous yung kanilang pagbibigay. So sabay-sabay. Yan ang mabilis na sistema ng pagbibigay at dapat kumilos barangay officials dahil nasa inyong kamay yan. Na dapat sa panahong ito ay makikita po yung mga barangay officials. Meron po tayong nakikitang mga post ng mga SK officials na meron din silang sariling proyekto o ginagawa para kahit pa paano makatulong sa kanilang mga kababayan, mga constituents. Dahil ang SK sa barangay ay separate po yung kanyang budget sa budget po ng barangay. Pero sana ganito para mabilis. Pangilang araw na marami pa. Pero yung iba ho, ang wini-wish din naman nila, sana yung wag nang papilahin sila, hatid na lang sa iba. Sa bawat bahay. O yan. Pwede rin naman sa barangay, halimbawa kung sa barangay, pwede rin naman nilang ihatid na sa kanilang bahay, lalong-lalo na kung yung mga affected na mga yung mga affected talaga yung ng baha. Malalim, yung baha, Central Pangasinan, so, grabe. talagang ihahatid. Yung parang literal na ihatid na lang sana. Yun yung hiling ng mga iba. Para naman, kasi pag ihatid mo, yun yung sigurado kang walang malalampasan. Walang maiiwanan. Kasi kung minsan, meron yung Galila, wala la di manay, wala yung aga na tawag. Yan, siguro mahirap patawag yun. Okay, pero wala siyang kasama, hindi niya kayang maglakad sa tubig baha. Pero kung ihahatid na yon, pwede naman ng kung walang tao, iwanan na nila, sabit da, di manad bakod da, parang ganun. At least meron, parang yung nangyari nung pandemic. Nung pandemic, di ba? Di pwedeng lumabas. Di pwedeng lumabas, pero nakaya naman nilang ihatid sa mga bawat bahay. At yan nga, sana nga yun. Huwag nang hintayin pa yung mga officials na humarap pa bago nila ibigay yung mga mag-picture, mag-video. Wag na. Kasi naman maawa po kayo pang ilang araw na po ito. Kalamidad ngayon. Wala na munang politika. Yan, wala na munang magpapapogi, magpapaganda diyan sa calamity na to. Hindi ito ma-appreciate na ating mga kababayan. Yun lang kanilang mga masasabi nating loyal followers. Yun lang yung uutuin lang sila. Ang galing mo, Mayor, ganon. Pero karamihan hindi yung sa isip-isip nila, hindi yun tamang oras
Okay, bilis po na oras natin mga kaibigan. 5:40 na po ng umaga. DWIZ. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Paul capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinion sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon.
Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. DWIZ. Liway Manantan at Susan Yaraw sa Todo Balita. Alas 5:45 na po ng umaga. Good morning kay Ma'am Aurea Arias de Guzman dyan sa may Salapingaw. Aralo mo, di ba si Kara? Pumunta sila sa evacuation center sa high school. Kay Sir Glenn Muñoz Lopez, good morning. Jane Jinke Alagadan, Daniel Richter, Erica Milesio, kay Sir Edil Abalos, magandang umaga, at sa iba pa, magandang umaga po. Meron pong advisory dito ang Pangasinan PDRRMO, nakapost ito 5 hours ago. Heavy rainfall warning. So yellow warning level is raised over Pangasinan. Monitor the weather condition. 7.5 to 15 millimeter rain observed in 1 hour and expected to continue in the next 2 to 3 hours. Community awareness, possible flooding and landslide in flood-prone and landslide-prone areas. So, parang kagabi, biglang bumuhos na naman. Oo, at saka kanina. Makapakigtot. At saka kanina din. Tapos kanina, ayon sa Pag-asa, sa kasalukuyan, walang namomonitor na low pressure area na posibleng maging bagyo. Mm-hmm. Good news naman po so, yan. yung nararanasan po natin ngayon, ito pa rin, habagat pa rin, si Ginoong Habagat. Ayan, at saka yung pagtataas ng tubig mamaya, si Miss High Tide yun. Tandem sila. Samantala mga kaibigan, si Congresswoman Manay Gina de Venecia ng pang-apat na distrito ng Pangasinan, yung kanyang opisina, yung kanyang mga staff ay todo-todo rin yung kanilang pag-iikot at pagbibigay ng yung kanilang relief operation. Talagang walang puknat na pamamahagi ng tulong ni Congresswoman Gina de Venecia sa kanyang mga kababayan na nasalanta ng baha sa pakikipagtulungan ng DSWD at ng local government ng Dagupan. Napuntahan na rin po nila ang iba pang bayan dito sa pang-apat na distrito ng Pangasinan. Natuwa naman ako na nakita ko yung picture nila na naka-wader sila. Kapit kamay silang naglalakad. Ganun talaga kasi mahirap talaga maglakad po sa baha ng nag-iisa. So parang mas mabilis talaga kapag kayong kapit-kapit kayo. Tapos nung nakita ko yung live ni Ma'am Roma Ibasan, andun sila sa tapat ng ng YMCA dito sa Dagupan. So tatalunan nila, sila ba ay dadaan dun sa kaliwa o didiretso sila? Malalim yun, di ba? Sa ilalim ng overpass diyan sa may City High o aakyat sila. Gusto kong mag-comment na huwag kayong dumaan sa kaliwa kasi may butas dun yung unfinished part ng sidewalk sa tabi ng left side ng overpass. Kaya lang, ilang minuto na yung nakaraan. Yun pala, tumawid sila, dumiretso sila. Mm-hmm. Pero sana this time, kasi dyan lalong-lalo na dyan sa Perez Boulevard, siguro kung malinaw na yung tubig, safe yun. Pero kapag malabo yung tubig, na katulad naman nakalipas na araw, huwag nyo basta-basta lalakarin niya kasi hindi pantay-pantay ito. Meron yung left side, mas mataas, right side, mas mababa. Tapos meron yung mataas na bigla kang boom, yung para kang bababa. Mm-hmm. So para kang tundaligan lang na biglang malalim na yung area na lalakaran mo. Basta dito po sa kung galing kayong Perez, lampasan yung Flyers Hub, YMCA, mas maigi na pong umakyat kayo doon sa overpass. Kasi pag baba nyo sa kaliwa, malapit na sa gate ng City High, wag ko kayong dadaan, maglalakad dito sa may sidewalk sa left side dahil doon sa Antistumay, o tapat mismo ng poste ng overpass. May butas po dyan, bababa po yan, tapos may area, maliit lang yung pwedeng lakaran dyan pag walang tubig. Sa right side niyan, butas po yan, unfinished na area. So either akyat kayo sa overpass or tawirin nyo yung tubig dyan sa ilalim ng overpass. Mm-hmm. Tama po yan, sana paghupa ng ulan at saka ng baha at pwede nang continue yung construction work. Sana bilisan nila dito sa Perez. Sana bilisan nila dito sa bahagi ng etong PNR Road dahil dun sa unfinished area sa tapat ng shop namin diyan sa may PNR. Lalim po noon. Ilan na yung doon na outbalance dahil syempre hindi pantay yung nung level ng kalsada dahil may mga early on
ay may naitambak na doon. Yan yung kinatatakutan kong yan yung kinatatakutan ko pag lalakad ka sa baha kasi hindi mo nakikita yung aksidente. Yun yung mas nakakatakot bukod pa sa yung danger na maletus. Cirrhosis ka, although maski na umiinom ka ng iinom ka na ng doxycycline. Kaya lang dami pa ring sana umikot po yung ating mga CHO officials para mamigay po nitong gamot kasi yung kahapon nga na nagpunta ako diyan sa dito sa may Balon Palengke. Balon Palengke din sa may Star Plaza. Tinanong ko namin nilang kasi nakababad yan araw-araw. Sabi, ilang araw na kayong lumulusong sa tubig. Tagal na po. So, yun, hindi raw sila nakakainom ng doxycycline at wala pang nagbibigay sa kanila. So, para akong kahapon, yung mga bit-bit ko na may pagbibigyan sana ako, ipinamigay ko na sa kanila. Tsaka, yun yung galing kay Councilor Dada. Galing kay Councilor Dada Reyna. Yung pong yung pinamimigay po niya at take note po yun ang expiration nun ay 2027 yung kanyang pinamimigay na na doxycycline. Pero nakakalungkot din na itong panahon na to meron pang nahaharap pa ng mga ng mga iba ng mga trolls na anong tawag nito? Magbash. Magbash. Oo. I-share lang natin itong post ni Councilor Dada Reyna. Sabi niya, habang may bagyo, may pa-low pressure area din sa Chismis. So, sumuporta po tayo sa state of calamity, hindi sa state of marites. Huwag niyo pong ibahin ang istorya. Ang agenda po ay relief, hindi paninira ng tao. Di ba mas maganda na lalo na't may pinagdadaanan ng ating syudad, unahin ang mga nasalanta ng baha, pamimigay ng relief, gamot, pagkain at suporta ang dapat inuuna, hindi ang pamumulitika. Saludo po ako sa lahat ng mabubuting taong tumulong, pati na rin sa mga opisyal at empleyado ng ating lungsod na naging daan para may pamahagi ang tulong sa ating mga kababayan. Sa panahon ng sakuna, kailangan ay transparency, accountability at malasakit sa kapwa. Yes, mag-isa ako sa posisyon pero hindi ako nag-iisa sa katwiran at konsensya. Hindi po delay ang pagtatanong, due diligence po yon. Kung hanggang ngayon hindi pa rin nila na-gets, baka kasi sanay na silang walang nagtatanong, kaya tinatawag agad na sagabal o nagdi-delay. Napanood naman po natin yung yung special session na ginawa nung nung nagkaroon ng special session para nga ipasa yung state of calamity. Parang yun yung super rush kaya na kailangan na ipasa na kagad marathon na hindi na sila pinayagang magtanong. Ayan. Wala lang pinayagang magtanong kahit si Councilor Chito hindi na rin pinayagang magtanong. So sabi niya magtatanong lang ako, hindi po ako mag-o-oppose, sabi ni Councilor Dada. So habang nagsasalita siya, sinasabayan siya ni Vice Mayor. The usual yung napapanood natin kapag na hindi sila pinakikinggan, hindi sila hinaya magsalita. So yun, hindi naman na-delay kasi bilis nga Ras naman talaga yung sabi nga ni Vice, kung hindi nyo gusto yung pamamaraan ng pag-preside ko, magtanong kayo sa DILG o magsabi kayo sa DILG. So, nung magtatas din ng kamay si Councilor Chito, hindi na rin niya pinayagan, siguro naman di naman kayo mag-oppose. Kaya baha na sa labas, sabing ganon. So, kailangan kailangan na talaga ipasa itong under state of calamity. Yun. So, parang ganun kabilis. Hindi naman siya na-delay. Yun nga, magtatanong lang naman. Kasi ba't ka pa magse-session kung hindi ka papayagan magtanong? Di sana, kinausap na lahat. Walang tanungan na Basta, pag present nyo, pag-approve na rin yun para super express. Pero meron naman ganun, di ba, yung executive session muna sila? Tapos na lang, doon na nila i-discuss lahat. At ang pag-executive session, lalo na pagpapasa ng ganyan, under state of calamity, ini-invite din doon ang mga department heads na para magbigay din ng report. Dahil unang-una, ang pagdedeklara po ng under state of calamity, dumidepende din po yan. Hindi lang yung nakikita mo, super baha na, ang dami nang lubog ang bahay. Dumidepende yan sa report din ng mga department. At saka may mga parameters kung paano, kung bakit ka dapat i-declare ang state of calamity. Yun yung pinapaliwanag kahapon ni Vice Governor Lambino. Pwedeng hindi naman magbibigay na relief, pwedeng para lang dahil sa tumataas yung presyo na mabilihin. Para makontrol yung i-declare mo state of calamity para hindi magtaas na mabilihin. Parang price freeze. So maraming parameters po yung yung pagtataas po ng
ay pagdideklara ng state of calamity, yun yung dahilan kung bakit magtatanong si Councilor Dada. Pero sabi niya, hindi naman siya mag-oppose. Pero niya sana, nag-executive order na lang sila, ay nag-executive meeting session muna sila bago yun, paglabas nila, plansado na, wala na magtatanong. So, gano'n na lang, mabilisan. Pero yung may mga gano'n na halata na hindi ka pagsasalitain, pagkatapos, ang ending pa niya, ikaw pa yung ibabas ng mga trolls. Ang sakit nga naman, kasi nga naman nag-iisa siya, tapos, wala naman siyang ginawa, kung hindi, nakikisama naman siya. At kahit naman noon, kahit nung nakaraang naman, sangguniang panlungsod, yung opposition, yung majority noon, hindi sila kumukontra, kundi nagtatanong. Pero yan nga, ito po, mag-isa ni Councilor Dada Reyna Macalanda na nakapasok mula sa grupo ng Team Life, pero andyan po siya na magsilbi para sa mga taga-Dagupeño. So yung pagtatanong, that's part of pagsisilbi, dahil alam po natin hindi lang naman siya ang gustong makakuha ng mga information, ganun din yung ating mga kababayan. Pero kahapon... So, Ellie, meron pa tayong doxycycline dyan, galing po yun kay Councilor Dada Reyna. So, yung po mga gustong humingi, pwede po kayong, yung mga malapit lang dito sa area, pwede po kayong umakyat dito para manghingi po ng doxycycline. Until supply lasts. Yan, doon po sa ating part pa rin po yun ng ating butika sa radyo. Meron pa tayong ilang minuto, pero pwede pa nating iparinig bahagi ng interview kahapon kay Vice Governor Mark D. Guzman Lambino, dahil nung nakaraan po, nung last week, inanunsyo ni Governor Ramon Gico III bahagi sa mga long-term plan ng provincial government to address itong flooding ay yung pag-dredge sa mga bunganga, mouth ng mga rivers. So, ito po si Vice Governor Mark Lambino. Question. During the mining summit last Thursday, nabanggit po ng ating gobernador na isa po sa mga rason kung bakit nakakaranas po ng flooding ang lalawigan ng Pangasinan, especially po dun sa mga low-lying areas and catch basins po ng mga LGUs, just like what happened in the past week here in the province, ay yung siltation na naganap na po sa karamihan ng mga ilog po natin sa buong probinsya. We have 3 major river systems, the Budkayanga, the Sinocalan River System, and the Agno River System here in the province. Yan yung tatlong major at yung kanilang mga tributaries. So 2024, may in-approve po ang Sangguniang Panlalawigan as requested by our provincial governor for the provincial government to enter into an agreement on the river rehabilitation programs of the major river systems in the province of Pangasinan. Ang target po ng programang ito ay i-rehabilitate, restore, at ayusin yung carrying capacity ng river systems ng ating probinsya. Yes, 2024 po yan nasimulan. Pero ang pag-rehabilitate po ng ilog ay hindi po yan kasing simple ng pag-quarry lamang po ng ilog. It's a different project. Quarrying is different from river rehabilitation. Kasi unang-una, you need environmental engineers and planners to identify kung ano ba talaga yung natural na agos ng ilog. So, hindi kasing simple na tatanggalin ko lang itong tabon na to dito at itatabi ko na, quarrying po ang tawag doon. Pero kung yung in-approve po ng Sangguniang Panlalawigan na kontrata ng provincial government, between the provincial government, DANR, and several proponents, ay rehabilitation at restoration ng ating river systems at carrying capacity. So, dumaan po yan sa isang matindi at mahabang pag-aaral. Saan po magsisimula yung proyekto yan? Nabanggit po ng ating gobernador nung Huwebes na sa isang rehabilitation and dredging program, you have to start at kung saan po napupunta yung bulto ng deposits ng mga sediments at sa mouth po ng mga ilog yan. So, it will start in the mouth of Agno, and the mouth of the other river systems. The Agno River System dito po sa Limahong Channel, particularly po dito sa bayan ng Lingayen area, dyan po magsisimula. At nagkakaroon na po ng initial testing, feasibility, yung proponent. Tinitignan po kung ano po mga equipment ang pwede, kung ano po yung quality, at kung ano po yung degree ng proyekto ang pwede niyang gawin. It's a long-term project. Hindi siya something na gagawin lang ng 6 na buwan, o gagawin lamang siya na 1 taon. Hindi po ganyan yung project na yan. Hindi po yan tulad ng normal na DPWH project na
pag sinabing 400 calendar days po yung project time, ay matatapos po. Hindi po ganun. Because it is a long-term project. Taking for example, ang Agno River System, that is 112 kilometers long from San Manuel up to Limahong. So 112 kilometers would take several years or probably even several decades para makumpleto yung rehabilitation restoration. Okay, yan po si Vice Governor Mark de Guzman Lambino. First few minutes pa lang po yan. Tuloy natin bukas kasi ang ganda ng paliwanag nila tungkol dito nga po sa kung magsasagawa po ng dredging. I-dredge po mga ilog po dito po sa lalawigan ng Pangasinan. Ayan, good morning kay Ernesto Musada. Sir Roberto Nimer, okay na po dyan sa inyo, nakapaglinis na. Kay Ma'am Araceli, good morning. Kay Bogs Vidal, Joceleda Mateo, kay Lynn Coronel, Jojo Bauson, Mirna Tejada Esteves, good morning din. Kay Achikora Aquino at kayo Marjan sa Tabeng, Barangay Tabeng, kay roll call na to, Lynn Coronel, Auriad Guzman, Rafael Acosta Mangaliag Jr., PJ De Vera Soriano, kay Jojo Bauson, kumusta po? Crisante Soriano, Ryan Zarate Kayabyab, Gracielda Matro, Buds Vidal, John Bugarin, Willie, classmate nyo to, no? Ay, classmate ni Kagawad Noli. Willie Miranda. Classmate ni Noel, engineer. Classmate ko si Wifey. Marilu Tarsenio, Glory Sanchez, Rex Ubando Katama. Sir, good morning. Joy Reyes, good morning din. Tsaka Cecilia Morante, pinapabati niya. Si Yayo Yoko Batutay ng Maluwad. Tsaka si Jim Po, nanonood din siya. Kay Jackson Lapus, Erica Melesio, at sa iba pa. Kuya Benji Tan, at saka yung ating kaibigan sa Lingayen. Si Marie at sa Adorings. Si Marie at saka si Nino. Noon pa suki sila. Di ba lang yung kami na shout out? At syempre yung mga staff dyan sa Adoring. Dory na siya. At saka siyempre si Madam Rosemary una, at saka huli. Ayan, di ba nauna na siya? Good morning at yung mga kasamahan natin sa Inner Wheel Club of Downtown Dagupan. Kuya Benjitan at saka si Mamata and Tropa. Pero sila mga tropa, sina Yaya, si Kuya Polly, si JR, at saka si Jerome. Yan, at saka si DCV yan. Vinice Chua Armas at kay District Chairman Mary Jane Mejia. Okay. So mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Ang tabayanan po ninyo. Susunod agad, early in the morning, makasama po ninyo si Aaron Ole Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po yung mga nakasama na babagtas ulit sa palabas ng Bedbox, hindi palabas ng Rizal Street. Rizal Street, papunta doon sa palengke, Balong Palengke. Ayan, kasama po natin si Ellie Garcia. Ako po si Liway Manantani Paragire. Magandang umaga po. Ako naman si Susan Valdez Shadow. Keep safe everyone. DWIZ. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan.